So ito na nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan sa nabibilang na ang mga araw ni Inday Buday. Kasi mga kababayan, kinasuhan po ito ng 3 counts. No, mga kababayan, 3 counts ng grave threats isinampa ng DOJ laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa banta kay PBBM. Nako, Ma'am Corazon Ramos and kay Ma'am Diana Molina. Ayan. Wait lang ha mga kababayan kasi nga ang nangyari is parang binura yata ng GMA. Mga kababayan, binura yata ng GMA ang kanilang post. Ayan, ito po ha mga kababayan, wait lang. So, asaan na? Asaan na yung kaso na grave threat laban kay Sara Duterte? Fruit salad, fruit salad. Naku, nawala mga kababayan. So, dito na lang. Dito tayo mga kababayan sa mismong isang news kasi nawala eh. Ito, mga kababayan. Flash report. O, dito tayo sa DZMM. Mga kapamilya, meron po tayong flash report mula sa DOJ. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Bra. Steve! Tony, na isampa na sa korte ang reklamong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, isinampa ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong August 11, 2026, alauna 1:30 ng hapon kanina. So ngayon lang yan ha mga kababayan, August 11, alauna ng hapon kanina. Nako po, patay tayo dyan. Nako, mukhang may nararamdaman akong may magkakasakit, tapos may nararamdaman akong sasakay sa wheelchair, tapos may nararamdaman akong magpapaopera ng liig. Yun yung aking nararamdaman mga kababayan. May nararamdaman ako na may magkakasakit, tapos may sasakay sa wheelchair. Tapos magpapaopera sa liig at sasabihin merong toxic goiter. Ma'am Ashley Kate, hello po. Kayo mga kababayan, paki-comment, sino nga ba itong politiko na magkakaroon ng sakit sa liig, tapos sasakay sa wheelchair, tapos sasabihin may toxic goiter. Pag sinabi nating toxic goiter, loob, no? Loob yung tubo, hindi labas. So, mga kababayan, kayo na lang po siguro ang mag-isip kung sino yan. Mixed opinion, mega love shout out. Dito nararamdaman ko mga kababayan, na itong paggala-gala, wala namang sakit. Pero kapag nakasuhan, nagkakaroon ng sakit. Ramdam ko talaga, mga kababayan. Nararamdaman ko na may magkakaroon may magkakaroon mga kababayan ng sakit, no? Tapos sabihin may goiter, tapos uupo sa wheelchair, mga kababayan, ako po. Kent, in fairness to the witness today, ano ba 'yon? Ma'am Ashley Kate, compared to a meal, good to the witness today. Also the answer is direct. His answer is smooth. Actually, ma'am, babae kasi. Babae kasi yung witness. Kaya, syempre, hindi makalimutin, dire-diretso. Pag lalaki kasi, mga kababayan, maraming iniisip. Minsan, ang utak nasa Viva Max, di ba? Oo, kaya minsan ang napaisip, Viva Max. Aba Mindes. Kaya hindi agad masagot-sagot. Ma'am Diana Molina, hello po kay Sir Junicio. Ayan, mega love shout out po. So, continue natin ito yung sabi ni Steve Bress. Ito po, mga kababayan. Person Paula Martinez, isinampa ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong August 11, 2026, alauna 1:30 ng hapon kanina. Ang reklamo laban sa Vice Presidente ay kaugnay ng kanyang pahayag noong 2024 na kumuha umuna siya ng isang hitman para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Brad, DZ.
DCMM Radyo Patrol Flash Reports. Yung pong reklamong inciting to sedition laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay ibinasura ng mga prosecutor ng Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve. Kauli kinumpirma ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na dismiss o ibinasura ng DOJ National Prosecution Service ang reklamong inciting to sedition na inihain ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. So, good news ito ha. Good news ito mga DDS, no? Binasura ng DOJ ang kasong inciting to sedition na isinampa ng NBI sa DOJ. So, good news ito sa mga DDS. Wow, binasura. 'Di ba? O, so, syempre, kung sinampahan ng 3 kaso, binasura naman yung inciting to sedition. Kasi ganito po kasi yan mga kababayan. Para sa akin ha, pampalubag loob yun. Kasi sasabihin ng mga DDS yan, binasura. So, ibig sabihin, hindi nag-tridor si Sara. Walang pagre-rebelde. O di sige, tanggapin natin. Pero ano ba yung pinalit? 3 grave threat. 3 counts ng grave threat. Tandaan nyo yan. Binasura ang kasong inciting to sedition. So, tuwang-tuwa ang mga DDS. Wow, binasura. So, ibig sabihin, cleared. Malinis si Inday. Magaling si Inday. Dapat lang yun kay Inday. Kasi binasura. Ano ba yung pinalit? 3 kaso ng grave threat. Ang kasong grave threat, walang piyansa. Ang inciting to sedition, may piyansa. Kaya okay lang ibasura kasi kahit kasuhan siya, makapiyansa siya, makakalaya rin naman. Pero yung grave threat at plunder, wala pong piyansa yun. Nabulaga ba kayo? Na-prank ba kayo, mga DDS? Ano to? Eat bulaga ba na? Eat bulaga. Good news kasi binasura ang inciting to sedition. Pero bad news kasi pinalitan. 3. Ang isang binasura, pinalitan ng 3. Take note, ang inciting to sedition may piyansa. Pag nakapiyansa, malaya na. Pero ang plunder at ang grave threat, mga kababayan, walang piyansa. 3 ang grave threat, tandaan. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. So 3, walang piyansa. Nako, mga kababayan, bilang na ang mga maliligayang araw ni BP Sara. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sunod-sunod na po yan. Diyos ko, kung naalala nyo si Marcoleta, kakasampa lang pagka next week, inaristo na kusang sumuko nga. Nako, mga kababayan, mukhang nagkakatotoo nga siguro. Mga kababayan, ang sinabi ni Amy Marcos. Kung naalala nyo, ano ba yung sabi ni Amy? Malayo lang ang 2027, ikukulong talaga nila si BP Sara. Tapos ako, yung mga kaalyado niya, talagang madadamay at kakasuhan, haharasin kami. Talagang walang lusutan. Kung may anomalya man, walang lusutan. Totoo nga talaga si Amy. Sa pamamagitan ng kapangyarihang babang kristal ni Amy. Nahulaan ni Amy ang mangyayari. 'Di ba? Continue natin muna ito. Interview, sinabi ni Martinez na walang nakitang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction o walang sapat na ebidensya ang panel prosecutors para iakyat sa korte ang nasabing reklamo. Kinumpirma rin ni Martinez na ang kasong grave threats na isinampa ngayong hapon sa Quezon City Regional Trial Court ay siya ring reklamong inihain ng NBI sa DOJ at parehong usapin na isinalang sa impeachment proceedings. Nilinaw naman ng DOJ na walang epekto ang sinasagawang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente sa kasong laban sa kanya sa korte. No. Well, again, these are 2 distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Alinsunod sa batas, abot naman sa 120,000 pesos ang nirekomendang piyansa ng DOJ para sa pansamantalang paglaya ng Vice Presidente kung i-issuean ng warrant of arrest.
Tumanggi rin ng DOJ na magkomento at ipinauubay sa korte ang pahayag ng kampo ni Duterte na bilang isang nakaupong impeachable officer, hindi umano maaaring i-prosecute ang Vice Presidente para sa nasabing reklamo dahil ito rin ang usapin na isinasalang sa impeachment case. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Oh, so ayun yung rason. Kaya binasura kasi kung makapagpiyansa ng 100K, makakalaya din. At pangalawa, hindi din siya pwedeng i-prosecute kasi nga under processing pa ito at pinag-uusapan ito sa impeachment trial. Pero mga kababayan, yung kasong inciting ay yung grave threat, no? Yung kasong inciting to sedition yun ha. Mga kababayan, ano-ano yung sabi dito? Sabi ni Tis Marie, Harry Roque said that if you are in prison, ano daw? If you are in prison, you will also be in prison. Ano daw? Di ba? Oh, nako po. Ma'am Rosemary Calipo, hello po, and kay Ma'am Maris. Ayan, Miguel shoutout, and kay Ma'am Nida Parson. Ayun, nako, patay tayo dyan mga kababayan. So, narinig nyo naman po yung inciting to sedition na kaso ni Buday. Nako po mga kababayan. Bakit naka-private yung video ng GMA? Hindi ko hindi ko alam kung bakit ganun. Mga kababayan, yung balita nila about sa inciting to sedition naka-private. Hindi sa kasong grave threat. 3 counts ng kasong grave threat, mga kababayan, ay naka-private, no? Pero ayun, narinig nyo naman at binalita ng DZMM. Actually, nagsalita din si Paulo Martinez, no, ng spokesperson ng DOJ, na isinampa ito. At mga kababayan, ang kasong inciting to sedition ang binasura kasi wala rin pag kinasuhan siya tapos makapiyansa lang din naman. So wala, 'di ba? Pero itong grave threat niya na 3 counts ay talagang mahirap ito, mga kababayan. Talagang patay tayo diyan, ha? Patay tayo diyan mga kababayan dahil sa totoo lang ay mahirap, no? Mamuna Luis, hello po diyan sa Hong Kong. So ito ang aking magiging reaction diyan mga kababayan bilang isang content creator, bilang isang vlogger. Ay talagang nabibilang na yung mga araw ni BP Sara kasi alam naman natin na kung gaano kabilis si Boyeng Rimulya, 'di ba? Oo, sabi nga ni Amy Marcos, mga kababayan, na ito po 'yun, no, Amy, ikukulong si Sara. Yan na, ito mga kababayan. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted. Resto ng International Criminal Court. Kung ambisyoso ka, there are also, kung ambisyoso ka, Ayan na mga DDS! Ayan na! Makukulong na si Sara Duterte! Ayan na nga po kasi gumalaw na ang Department of Justice, no? False grave threat case versus Vice President Sara Duterte. Nakita naman po kasi natin dito sa Senate Impeachment Court, di ba? Under oath po yung mga yan, no? Yung mga lumabas po dyan na testimonya, yung mga ebidensya, talagang nakarecord po yan, no? Legal na mga dokumento po yan. At ito nga po ang ginamit para dito sa airtight case na sinampa ng Department of Justice. So, abangan po natin kung kailan magpapiansa po itong si Sara Duterte, ha? At syempre, sa mga susunod pa na araw, no? Kapag natapos na po itong article of impeachment na tungkol sa misuse of funds, di ba? Malinaw na malinaw, plunder po ito di ba? Kasi pineki mo yung mga resibo, di ba? Nagpapanggap ka na meron kang binigyan ng mga, yung mga gamot, na mga foods, groceries, pero wala kang mapakitang binili na mga groceries sa mga gamot. So, halatang plunder po to, no? So, hintayin po natin matapos itong nasa Senate Impeachment Court, yung article of impeachment na to. Tapos, abangan po natin kung paano masasampa ng kaso rin po na plunder itong si Sara Duterte ng DOJ, no? Ayan na, no? The plot thickens at makukulong na nga po, sigurado ko po sa inyo, itong si Sara Duterte. Kung pa naman gumamit ka ng Christmas party na confidential fund, no? Ano yun? Confidential Christmas party! Grabe, pinaglululoko na lang po tayo nito ni Sara Duterte, no? Talagang pinagbibigay lang nila acknowledgement receipt, walang supporting documents, wala man lang binayaran na events place, wala! Di ba? Puro lang po yan. Puro acknowledgement receipts nila, Merry Grace Beatos at libo-libong iba pa na gawa-gawa yung mga pangalan, Escudero, Estrada, Revilla. Ang hula ko nga dito, mga vlogger lang ni Sara Duterte, mga gumawa nito, no? Nitong libo-libong peking resibo na to, no?
Sino po ito sa mga Duterte supporters? Once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go! Ayan na! Mga kababayan, si Insan RG po yan, no? Si Balita't Kaalaman. Paki-follow din po mga kababayan, no? Magaling din po yan si Insan RG. Oo, so rinig nyo naman mga kababayan. Sa ngayon, pwedeng magpiyansa si Sara. Pero ang pinaka exciting part dito mga kababayan ay yung kasong plunder, no? Dito kasi sa grieve threat mga kababayan, meron kasing grieve threat na walang piyansa, merong grieve threat na may piyansa. Depende sa bigat po yan. Pero, according nga kay RG, kay Insan RG or Balita't Kaalaman, may piyansa itong grieve threat niya. So, medyo magaan-gaan lang. No? So, yung inciting to sedition, ganun din, may piyansa, pero binasura nga. So, itong 3 counts ng grieve threat ay tuloy. So, ibig sabihin, may piyansa ito. Kasi sabi niya, abangan daw magpiyansa. Pero, mga kababayan, ito kasi yan mga kababayan. Sergio de la Cruz, po. Ito kasi yan. Once kasi na magkaroon ng denogatory record si Sara niyan, mga kababayan, sunod-sunod na yan. Ang pangit na sa imahe niya yan. Mga kababayan, pangit sa imahe yung ganyan. Bakit? Sunod-sunod pag nagkaroon ka ng denogatory, tawag dyan, denogatory. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Ma'am Luisa, hello po sa iyo dyan. No, denogatory ba ang tawag diyan mga kababayan? Paki-comment nga yung magkaroon ka ng record, magkaroon ka ng dating kaso, may record ka na, no? So pangit na po yung ganyan, mga kababayan. Once na meron kang ganyan, parang derogatory, hindi denogatory, derogatory. So pag once na meron ka ng ganyan mga kababayan, tuloy-tuloy na yan, hihina na yung tiwala ng tao sa'yo na dumihan na. Derogatory, na dumihan na. So once na may ganyan na, mga kababayan, may record ka ng ganyan, ang tiwala, actually mga kababayan yung kasikatan nabibili 'Di ba? Mga kababayan, yung kasikatan nabibili. Yung popularity nabibili. Yung pagkaroon ng kaibigan nabibili yan Yung pagkaroon ng kamag-anak nabibili yan Kasi kung wala kang pera, wala kang kamag-anak. Pag may pera ka, marami kang kamag-anak. Kahit hindi mo nga kilala, nagugulat ka, magiging kamag-anak mo. Yung pagkakaroon ng kaibigan, pag marami kang pera, magkakaroon ka ng kaibigan. Sobrang dami. Kahit nga kakakilala mo lang ngayon, tapos kuan ka, famous ka, or mayaman ka, magkakaroon ka ng kaibigan anytime. Pero yung tiwala, hindi nabibili, hindi napapalitan ng anumang regalo yung tiwala, mga kababayan. So once na ang tiwala ay mahaluan ng dumi, mga kababayan, mahirap mo nang ibalik. Totoo yan Totoo yan mga kababayan. Once na ang tiwala ay nawala or di kaya naputol, mahirap nang ibalik. Totoo yan mga kababayan. Ang tiwala or trust hindi napapalitan ng anumang bilyon, ginto, or karats. Totoo yan mga kababayan. Ang tiwala ang pinakamahalaga, hindi ang popularidad, hindi ang pera, hindi ang kasikatan, kundi ang tiwala. Ma'am Lily Tuninihilo po, once na ang tiwala ay mawala, mahirap na. Kaya, look at Binay. Naalala nyo si Binay? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan sa ngayon kasi, pwede nating i-manipulate yung mga ratings, yung mga survey. Pwede nating sabihing nangunguna si Sara. Bakit? Yung survey kasing yan, mga kababayan, ano yan bilang lang yung mga tao na mga tinanong yan. Yung mga survey na yan, halimbawa 100 katao tinanong, 1,000 katao, mga kababayan, 1,100 katao lang yan. 'Di ba? Iba pa rin talaga yung eleksyon. Kasi kung pagbabasihan natin, no, ito hindi ko kinukontra yung mga survey, yung katulad ng False Asia, katulad ng ano pa yung mga survey diyan, Okta Research, 'di ba? Anong tawag doon? Yung masa, ano ba 'yon? Pulso ng masa, yung mga ganyang survey, hindi ko sila sinisiraan. Kasi trabaho nila yan yan ang kanilang mga, tawag dito, yan ang kanilang mga SWS. Ayan, yan, yung mga ano nila, yan yung mga profession, kumbaga. Trabaho nila yan. So, natural lang, gampanan nila yung trabaho nila. Pero kung isipin nating mabuti, in a simple way,
No, hindi na mahirap. Kasi ganito yan eh. Kung mag-base tayo sa survey, nanguna si Sara. Si Sara number 1. Si Sara tumaas. Si Sara nanatiling mataas ang ratings. Mabilis lang naman eh. Kasi kung ang natanungan mo, halimbawa, pag pumunta ka ng Metro Manila, more on dyan, puro DDS. Lalong-lalo na punta ka Divisoria, puro-puro taga Mindanao yan eh. Take note more on Metro Manila, puro-puro taga Mindanao yan. So pag once ay tinanong mo, more on Muslim. Pag tinanong mo, Duterte talaga yan. Try mo mag-survey, no, diyan sa Divisoria. More on DDS yan. Kasi puro-puro mga taga Mindanao yung mga nandyan. Yung mga Muslim dyan, nagtitinda ng yung mga tempered glass, case ng cellphone, plato, kutsara, mga payong. Puro-puro Muslim yan. So pag tinanong mo yan, malamang sa malamang DDS, Duterte ang sasabihin yan. So ngayon, mga kababayan, pero kung ibalik tanaw natin, bakit hindi na ipanalo ni Sara yung tinawag niyang Duterte noong 2025? Biruin mo, 10 ang senador niya. Diba? 10 ang senador niya. Diba? Tignan nyo, si Bam at si Kiko, tama si Ma'am Lilito Nini. Tignan nyo si Bam at si Kiko. Wala naman sa survey nga top 1, top 2, top 3, top 4. Wala. Di ba kung nakikita nyo, Tulpo, nangunguna, pangatlo, pang-apat, Bilyar, si Tolentino. Tingnan mo si Tolentino, hindi nga nanalo. Di ba? Ma'am Monit ng Serisa Force, hello po. Ma'am Rian, hello po. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung pagbabasihan yung survey, oo, maraming ma-manipulate dyan, maraming mauuto dyan, at maraming malilinlang dyan. Kasi ilang tao lang yung tinanong. Pero kung pagbabasihan natin, doon pa nga lang sa pirma-pirma para pauwiin yung tatay nilang karton. Hindi nga umabot sang milyon eh. Ngayon, kung magbe-base ang survey doon sa pirmahan para pauwiin si Digong yung tay, dyan ka na lang, ay hindi pala, tay, kami naman, di ba? Pero, di ba may ganyan silang pinapapirmahan yung tay, dyan ka na lang, ay hindi pala, tay, kami naman. Tingnan nyo, 300,000 nga lang eh. Pero take note inikot nila ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gamit nila ang van na maraming pirma na wala namang paso ang rehistro. Naalala ninyo. Diba? Kita nyo, kung doon ang pagbabasihan ninyo, hindi nga umabot sang milyon. So paano nangyari na si Sara ang nangunguna sa survey at sa ratings? Diba? Kaya dito pa lang, mapaisip ka talaga, kasinungalingan ito, kalukuhan ito, katarantaduhan ito, mga kababayan. Bakit? Sa survey nangunguna, pero yung sa pirmahan para pawiin yung tatay niya, hindi umabot sang milyon. Inikot na nila yun, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan ang nakuha nilang pirma sa Visayas, Kapiranggot? Ilan ang nakuha nilang pirma sa Maynila, Kapiranggot? Sa Mindanao marami, kasi maraming uto-uto dun eh. Hindi ko naman nila lahat. Pero parang gano'n na nga. Di ba? Una nating i-base, kung maniwala ka dyan sa survey, 100, 100, 1,000 katao lang yan tinatanong. 1,000 to 100 to 1,000 katao. Pero kung ibasihan natin yung pirma para pauwiin yung tatay nila na tay, dyan ka na lang, signature campaign. Bit-bit pa nga ni Robin yung maleta, hindi nga umabot milyon. Doon pa lang, ibig sabihin, wala nang amor. Mahina na, bagsak na ang Kumbaga, kung sa pabango si Digong, nagsawa na yung tao. Kasi kung dati, ang pabango is Joe Malone, ngayon, ang pabango ni Digong, hindi na. Siyempre, ang Joe Malone mabango, lalo yung English fierce ba yun, tawag doon? Ngayon, hindi na eh. Si Digong Alon na. Hindi na Joe Malone, Digong Alon. Kaya nagsawa na yung tao sa amoy. Try mo, halos buong buhay mo puro ka Joe Malone, magsasawa talaga ang tao. 'Di ba, mga kababayan? Magsasawa ang tao. Kailangan palitan mo naman, magbulgari ka naman, 'di ba? Baka gusto mo naman mag Abercrombie, 'di ba? O di kaya baka gusto mo ng ibang mga pabango, 'di ba? O baka efficacent, efficient ba? Now efficacent oil. Ian Darcy, di ba? Yung Ian Darcy, maraming number yan eh. O di kaya aficionado, o di kaya prescripto. Kaya nagsasawa ang tao, mga kababayan. Parang pabango lang yan.
'Di ba? Oh, so ganun 'yun mga kababayan, yung iba nga Downy na lang mas tipid. Kasi biruin mo yung pabango mo 3,000, 4,000 ang halaga sa Downy, 100 damit, isang sachet lang. 'Di ba? Oo, amoy efficacent na noon Jumalon, ngayon digong alon na. Amoy efficacent na, amoy banig. Tapos, bukod dyan sa pirma sa kanilang tatay na pauwiin, hindi umabot sa 1,000,000. Tapos, paano nangyari na si Sarah number 1 sa survey kung ang pirmahan nga sa Tay, dyan ka na lang, signature campaign, hindi umabot sa 1,000,000. Hindi nga nakauwi tatay niya Isipin ninyo hindi nga nakauwi si Digong dahil sa papirma-pirma tapos magugulat ka si Sarah number 1 sa survey. Hindi ka ba nagtaka? Pangalawa, hindi nga naipanalo ni Sarah kung yung kanyang mga senador na tinawag niyang Duterte. Ilan lang nanalo? Si Bongo, si Bato lang. Tapos magugulat ka, number 1 si Sarah sa survey. Sige nga, panindigan nyo nga yan sa 2028. Number 1 siya ngayon sa survey. Baka pag 2028, magbitbit na naman ng politician, hindi na naman mananalo. Totoo yan mga kababayan. Biruin yung Duterte. Tapos, ang napasok si Bongo lang at si Bato. Tapos yung isang napasok si Marcoleta at si Amy, si Amy at saka si Camille, na kung saan mga adopted. Si Amy at si Camille galing kay BBM yun Si Marcoleta independent yun kinuha lang nila Tapos may pa, Duterte. Hindi nga napasok si Epe at si si Jamie Bundok Nakilala yan siya. Let me be the one who break it up. So you won't have to make excuses. Diba? Isipin yung mabuti. Hindi nga napasok Tapos sasabihin nyo, number 1 sa service si Sarah. Alam nyo na, mga kababayan.